Hi guys! Welcome to A Day in a Life as a Working Student. Today ay magkakanda kami ng practical exam which is gagawa kami ng FPJ or Fermented Plant Juice. And syempre, ang first step natin, dahil ang main ingredients natin ay plants or yung mga vegetable, huhugasan muna natin siya. Meron tayong pechay, lunggay, dahon ng talbos kamote, and iba pang mga green leafy natin. Bago natin siya tadtadin into small pieces, tanggalin natin yung mga tangkay or yung mga stem na medyo matigas na or masyado nang matured. Pwede naman yung mga stem na medyo malambot pa, pero dapat yung mga hindi pa ganun ka-matured. And syempre yung mga dahon. Ikakat lang natin siya syempre into pieces like mga inch, mga almost 1 inch ang pagkakakat sa kanya, sa mga dahon. And then after nun, syempre, pakaipon natin. Ilalagay na natin siya doon sa timbangan kasi kailangan yung makabuo tayo ng 2 kilos na mga dahon ng vegetables. Every time na pagkakakat natin, pagka ipon-ipon, lahat-lahat ng mga dahon ng vegetables is titimbangin natin siya syempre para secure natin na 2 kilos talaga yung mabubuo natin. And no problem yun kahit halo-halo pa sila kasi sa loob naman ng container na paglalagyan natin is talaga na mga halo-haluin siya. So, nakabuo na nga tayo dito sa part na to ng almost 2 kilos ng dahon ng vegetables. Ito na yung time na ilalagay naman na natin yung 1 kilo ng molasses. And after natin ilagay ito, hahalu-haluin lang natin siya hanggang sa mag-blend yung dahon and yung molasses. Sa paghahalo naman ng ating molasses at ng dahon ng mga gulay is okay lang naman kahit ibuhos na natin lahat, and then make sure lang na maihalo natin ng maayos yung molasses at yung mga dahon ng gulay para maganda yung maging result niya pagka nag-harvest. And trivia lang sa mga hindi nakakaalam ng amoy ng molasses is sweet scent siya. Parang amoy ng matamis na sampalok. Ganun po yung amoy niya. Sa part na to ay naihalo na namin ng maayos yung molasses at yung dahon ng vegetables. Kung makikita ninyo is medyo bumaba na yung ating mga dahon ng vegetable. And after nyan, tatakpan siya ng Manila paper. Hindi naman masyadong makapal na Manila paper kasi kailangan medyo napapasukan pa rin siya ng konting hangin. Hindi lang yung masyadong tight
ang kanyang pagkaka-close. And then, syempre, sa ibabaw nito, ilalagay natin yung label niya, which is the FPJ or fermented plant juice, yung DOM, date of manufactured, and then yung DOH naman, date of harvest. Ipiferment natin yung ating plant for 7 days and then mag-start yung counting ng 7 days the day after ng ating pag-manufacture. See you sa part 2 ng aming practical exam. Hanggang dito na lang to and thank you sa panonood. Bye!